mapagkainan mo, di ba? May ham. At saka yung tiniting alam mo, ang sarap sa pandesal yan. Oo. Diba? Tsaka maganda yung size na nila. rin. Nako. Wow. Actually, Nasaan pupunta yung ka dyan, pinamili mo? nakakaloka. Dapat dinala mo dito. Naubos na yung pinuntahan ni Naubos na. Susan. Nagpabili ako. Pero meron silang delivery eh. Pero mahal na rin. 700 ang kilo rin. 700. Ang kilo kahit tingi siya. Pero kasama na doon yung delivery charge. Meron pa ba? May mga Iba ganun? pa. Ay, hindi naman. Sinabay na kay Susan. Okay. Thank you, Susan. Pero ano yan ha, kung ibig sabihin tradisyonal, pag hindi ka nakatikim ng mga ganyan, di ba, majestic, Majestic, excelente. excelente, may isa pa eh, hindi to sa may kalentong. Ayan, hindi parang hindi kompleto yan. Okay, ako mga igan, isa namang nakapanlulumo, aksidente naman ng nangyari sa Maynila kahapon. Nakipag-unahan po kasi isang taxi sa isang paparating na tren. Ang resulta, naararo po ng tren taxi na may sakay na 6 na pasahero. Ilang tao ba't ayaw minto? Magtingin ko nakayuko pala yung matanda, yung driver ng taxi. Wala akong magawa, mapapanggana. Di lumayo na ako. Sinisisi ko yung nagbabantay ng ano. Sa PNR. reklamong reckless imprudence. Nakatawa, ganun na ako sa release eh. Nandito na yung tren eh. Okay, yan po yung taxi driver at naharap nga sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at yung multiple physical injuries. Yung taxi driver po nakita nyo ay si Deogracias Fajardo. Naku, bata oh. Matapos may namatay pong isang pasahero eh. At masugatan yung 5 iba pa kabilang na 3 bata. Sa kabila nangyari, nanindigan pa rin ang driver na wala siyang kasalanan sa insidente. Bukod sa crossing keeper na siyang nagpapaito sa mga sasakyan tuwing may daraan po na tren, sinisisi rin ni Fajardo na hindi raw bumusina ang tren. Wala yatang busina ang tren, meron siyang ganyan. At wala rin daw harang sa riles. Pero ayon sa mga nakasaksi sa insidente, pawang walang katotohanan ng mga sinasabi ng driver. Binigyan din naman ng pamunuan ng Philippine National Railways na sapat ang kanilang warning device at safety equipments. May crossing barrier na bumababa para di na makadaan ang mga sasakyan. May railroad signs na stop, look, and listen. May tunog at flashing light din kapag may paparating na tren. Bukod dito, bumubusina ang tren kahit 150 meters pa ang layo nito. Kaya naman ayon sa PNR, dapat doble alerto ang mga motorista o sino mang tumatawid sa riles ng tren. Huminto muna at tignan ng railroad signs. Dapat ding tandaan, hindi gaya ng mga sasakyan, hindi madaling nakakapreno ang tren. So walang bumaba na yung bar. Railroad automatic. sign. Meron naman tagabantay na siyang nagsasabi. Yun nga yung kanina ini-interview, sinasabihan niya Pero na kahit daw. wala yan, stop, look, and listen. Sa Dapat riles. responsibilidad yun Sa ng mga Pilipinas. motorista. Ang problema, habang interview itong si tatay, sumingit yung misis. Pakilakasan nyo, hindi niya ganong naririnig. Ala. Kahit anong busina ng tren siguro. So, baka may ibang paraan para kawawa naman. Diba? Na ang nahagib dyan yung pet ng taxi, kaya umikot siya. Naka-ano na siya, nakalagpas na Dire-diretso siya. kumbaga, nakalagpas na siya. Inaharang siya eh, wala. Hindi yata rin na naririnig kahit anong Mabilis sigaw din mo. siya. No, yung likod ng taxi ang nadali ni tatay. Para rin yung tumatawid, di ba? Bago ka tumawid, tingin ka muna. Diba? Pero maganda siguro gawin na nilang automatic. Kunwari, paano lang kung pumasok yung, hindi pumasok sa trabaho yung crossing guard? Hindi bumaba automatic yung yung Tapos, harap. At madalang yung Di ba may meron? harang talaga dito na Oo. bumababa. Hindi lang Kanina sa chinek ko sakyan. yung dinadaanan ko, wala siyang ilaw. May harang pero walang ilaw. Tal madaling araw. Siyempre wala pang crossing guard. Parang ganun. So kulang-kulang din siya. Pero mayroon din problema, minsan tao rin tumatawid. Di ba? Di ba nasanay tayo, tumatabi tayo. Pag tatawid minsan, tatabi ka sa jeep, no? Tatabi yung yung hagip-hagip ka na. Yung mga ganun ang mga tawid natin eh. Huwag ho nyo sugal ang buhay nyo sa riles. Alam nyo, ang sukat ng riles, hindi yan ang sukat ng tren. Meron pa siyang halos kalahating metro pa ho ang lapad niya. Ay sukat dun yung sa gulong niya. Yes. Kaya marami pong nahagip. Akala nila ay dito lang sa Meriles. Hindi kayo tatamaan. Ay, laki-laki ng tren, lapad-lapad. Kapag mabilis pala, talagang nahahata ka rin eh. Ay, Hindi lang totoo siya yun. Parang may magnet. mismo. At sa ganitong mga insidente o aksidente, sino ba ang dapat na managot? Ang taxi driver ba o ang konduktor ng tren? At ano naman kaya pwede gawin mga biktima ng ganitong mga aksidente? Yan ang sasagutin mamaya natin kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. At ang balita namin, ang 3 bata na sakay na naaksidenteng taxi, mga ipapa-adopt na sana
ng grupo ni na Attorney Gabby sa isang pamilya sa Amerika. Ang dapat sana ay pagsisimula ng bagong buhay abroad na uwi pa sa malagim na trahedya. Pero yung mga bata, they're okay naman, di ba? Kaya alamin natin kung sino nga ba may pananagutan sa aksidenteng yan mamaya. Pero ang tren, hindi titigil yan, ha? Hindi, ang hirap. Kahit makita ka niya, Kahit sa hindi siya batas, makakatigil. hindi ka titigil. And pag nakita ka niya, you're too near already. Parang Guardians. SWD or guardians, parang ganun. Pero teenager lang yun eh, yung namatay, di ba? May iba pang kasama na adult. Si Paxi. Tapos yung tatlong bata. Ay, nako. Samantala, ito po sa ibang balita naman, posibleng busisiin na rin ng Truth Commission ang madimanoy insidente ng katiwalian ng Ramos at Estrada Administration sa sandaling lawakan na ng komisyon ang kanilang investigasyon kontra korupsyon. Yan po ang nakikitang solusyon ni Commissioner Carlos Medina matapos maideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Executive Order No. 1 ni Pangulong Noynoy Aquino na nagbibigay kapangyarihan sa Truth Commission. Sa botong 10-5 na basura ang EO No. 1 dahil lumalabag daw ito sa Equal Protection Clause. Tila raw kasi sinisingle out o idinidiin ng Arroyo Administration sa mga akusasyon ng katiwalian. Dismayado naman ang Malacanang sa desisyon ng kataas-taasang hukuman pero handa raw itong maghanap ng iba pang paraan upang maisulong ang kampanya kontra korupsyon. Hindi dapat unconstitutional din yung Presidential Commission on Good Government. Dahil sininggle out lang ng Marcos administration. Kasi dapat yun nag-continuous eh. Nung nawala na si Pangulong Cory, dapat tinuloy din yung korupsyon nung panahon ni Cory, korupsyon nung panahon ni Ramos, ng Pero iba yung mga nakaupong sa Supreme Court nung time din na yun. Ill-gotten wealth eh, di ba? Oo. So kanino sila apila ngayon? Kasi Supreme Court na yung nag-decide. Or ilalagay nila under a different name, tapos pwede naman nila Malabo eh. isusulong ito. Kasi kahit paano natin tingnan yung Truth Commission, may mga, andyan na DOJ, Ombudsman, nadodoble. So yung resources mo dyan, ibigay mo na sa mas iba pang programa ng gobyerno. Diba? Eh lalo na't kino-question din si Hilario Davide, dating Chief Justice. Dahil nung panahon niya sa Supreme Court, may mga question din sa kanya. No comment naman si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Glory Arroyo sa pagkakabasura ng EO No. 1. Pero agaw pansin pa rin si Congresswoman Arroyo dahil sa kanyang bagong hairdo. Maraming araw kapo kongresista ang napapalingon sa dating Pangulo. Bagamat maikli pa rin, wavy na ang style ng buhok ni Arroyo. Ay naman kay House Minority Leader Congressman Ed Salagman, mas relax na nga kung titignan ang dating Pangulo. Tilang araw hindi na iniinda ni Arroyo ang mga sakit niya sa ulo noong Pangulo pa siya ng bansa. Parang Hillary yung dating niya sa akin, sa hair niya. Rollers na. Ako mawi pa rin. May wave, Maui. Parang dito talaga sa Pilipinas, no, mas napagbibigyan ng toon yung buhok eh. Kesa doon sa age. Ganda gising niya. No? Tsaka nakangiti siya. Very happy siya tingnan. Ang mukha na niya yung buhok ni Lagman. Ganda. Okay, ganda ng ngiti ni Pangulo. Ayan. Kasi ang constitutional ang Truth Commission. Okay. So sabi ng Truth Commission, sige hindi na nga ikaw, pati na iba. Okay. Pasadahan naman natin ang action balita sa umagang ito. Narito na ang Ronda Reports. Anim ang arestado mula sa sinalakay na cybersex den sa Moriones, Tondo, Maynila kahapon ng mga suspect. Bading na naguhubad sa harap ng webcam para sa mga banyaga nilang customer at itong paraan ng kanilang pagkita. Kinumpis ka rin ng pulisya mga gamit na computer. Ang sinasabing leader ng grupo, inaming rehistrado sila sa isang foreign porn site. At totoong babae raw ang pagpapakilala nila sa customer. Pero giit niya, ibang video ang ginagamit nila na siyang nakikita ng kanilang kliyente. Whoop! Nakadagdag sa paan ng reklamo human trafficking ang 6 na suspect. Nahuli sila nung ni-raid yung bahay na yan. Nahuli sila on caught in the act ika nga. Sumasayaw-sayaw sa harap ng computer. So paano nila sasabihin na ibang video yung pinapalabas nila kung may ginagawa din Ano daw yan? $23. Ano ba yun? Per ano yata? Per minute Kasi yata. ang tagal ng per minute. hour eh. Parang ang tagal. Per 10 minutes, pwede kaya. Actually, yung iba, mas gusto nila yung cybersex. Kumikita sila ng dollars. Kasi hindi ka naman nahawakan. Yes, pero ang problema, yung operator mismo, yung dollars, diretso sa kanya. Pero yung mga bata, 15 pesos per minute Wow. lang. Ganun lang. Oo. Versus $23 per Versus minute. na, or yes, na 24. nakukuha So yung mismo ng operator lang ang operator. nakikinabang, in effect, ano? Bating, hindi sila babae. Okay, Ronda Report naman sa Caloocan City.
Dalawang hindi pa nakikilalang lalaki natagpuang patay at tadampala. Natagpuan sila nakahandusay sa Calamansian Street ng Maligaya Park. Ayon sa mga residente, palalakas sa putok ng baril ang narinig nila.